Welcome back sa ating YouTube channel, ang channel na para sa inyo na makapag-share tayo ng ating kaalaman sa naging karanasan natin sa pagre-repair at pagdi-DIY. Mag-unbox tayo ng ating order galing sa Shopee. Ang kanyang presyo nito ay nasa 4,509. Yan. So, alisin lang natin dito sa karton niya. Yung in-order nga pala natin, pure sine wave na power inverter, 2,000 watts. Yung kanyang brand naman, TBE. Ang laki niya naman, yan ganyan, mahigit isang roller yung kanyang laki. Yung kanyang kapal naman, nasa 4 inches. Yung kanyang application, yan ang nakalagay. Tingnan natin sa likuran kung ano pa yung mga ibang nakasulat. Ayan, yung sa likuran niya, din use it for devices. So, ibig sabihin, pwede natin siya magamit. Ayan, yung mga nakapicture na yan. Ibig sabihin yan yung kaya niyang paganahin. Like electromagnetic oven, hanging furnace, electric drill, electric motor, bench drill, freezer, microwave oven, coffee machine, air conditioner, hair dryer, D-light lamp, personal computer, DVD, digital camera, battery charger, MP3 player, cellphone, at saka marami siyang pwedeng paggagamitan. Buksan na natin, alamin natin yung loob niya. Alisin natin. Yan. Yan yung laki ng inverter. Mabigat pa naman. Yung in-order nga pala natin, 12 volts to 20 volt. Mayroon din siyang 5 volt. Marami namang klaseng inverter. Mayroon na mga modified sine wave. Mayroon din square wave. Kaya lang yung mga ganitong klase kasi na pure sine wave inverter, ang katumbas kasi nito yung kagaya sa kuryente natin sa bahay. Ganon din yung waveform niya. Yan yung kanyang output, AC to 20 volt, 60 Hz. Ito naman yung kanyang wire. Laki na kanyang wire, Yan, yung size ng wire niya. At saka may kasama din siyang manual, user manual. Okay naman yung manual niya, English, may intindihan natin. May mga iba kasi akong nabili na ang manual nila Chinese. So sa kanya, ayan English. So okay. Ang advantage lang kasi, kaya ganito yung klase na in-order ko, wala na kasi siyang digital. So madali lang siyang gamitin. Lalagyan lang siya natin ng supply dito na 12 volts. Pagkatapos, isasaksak lang natin yung device dito at i-on natin yung kanyang switch. So ganun lang, okay na, magagamit na natin. Di kagaya kasi ng iba na inverter, kailangan mo pa i-setting. Kagaya nito na mayroon siyang digital display. Inverter din siya na 1 kilowatt. Yung kanyang loob naman, ayan Toroidal type, mayroon siyang malaking transformer. At mayroon din siyang mga electronic part na kagaya doon sa mga high frequency na inverter, kagaya sa ginagawa natin ng video ngayon. Input niya 12 volts para din sa 12 volt solar setup. Bali ang nangyari dito, nasira siya. Nagamit lang siya ng may-ari ng 1 taon. Nagka-problema, nagka-error yung kanyang digital display, kaya pinapagawa ng may-ari sa atin. Bago mo ma-set up yung kanyang setting, kailangan talaga i-familiarize mo muna yung kanyang manual, kung ano yung mga function niya doon para makapamili ka. Pag halimbawa na nakapili ka na, yun ang isi-setting mo dito sa kanyang digital na display. So ganun lang ang pagkakaiba nila. Kaya mas fit ko yung mga ganito na type kasi hindi na kailangan na i-setting mo pa siya. Malalagyan lang siya natin ng input, magbibigay siya ng output na pure sine wave. Wala na tayong maraming gagawin kundi yun lang. Kaya yun lang yung nagustuhan ko sa mga ganitong klase na inverter. Madali lang siyang gamitin. Plug and play ka lang talaga. Matipid yung kanyang power consumption nito kumpara dun sa mga toroidal type na inverter. Yan yung kanyang appearance dito sa gilid. Dito naman yung kanyang input ng 12 volts. Ito yung kanyang positive, negative. At saka mayroon siyang dalawang fan para sa kanyang cooling system. Dito naman tayo sa kabilang side. So ang nandito naman, mayroon siyang output na 220 volts at saka switch. Sa taas naman ng kanyang switch, mayroon siyang dalawang indicator. Yung kulay pula, ang nakalagay naman sa kulay pula yung kanyang fault, at yung kulay green naman ang nakalagay work. Ibig sabihin, pag umaandar yung ating inverter na nasa normal condition naman, iilaw yung kanyang kulay green. Pag halimbawa naman na may na-detect siya na may problema, iilaw naman yung kanyang fault, yung kanyang red indicator. Mostly nagkaka-fault pag halimbawa na overload yung ating inverter. Halimbawa yung capacity ng ating inverter nasa 2,000 watts at yung load na nilagay natin sa ating inverter lumagpas na ng 2,000 watts, kaya lalabas yung kanyang fault. At ganun din pag mababa na yung source ng supply natin na 12 volts galing battery papuntang inverter.
At saka ito naman yung kanyang 5 volts para dun sa charging ng cellphone. So yan, ganun lang siya kasimple. Yan yung kanyang gilid, wala nang nakalagay. Ganun din sa kabila. Ayan lang yung mga nakasulat dyan. At saka yung kanyang pinaka body, ayan o. Yun lang yung nakalagay na label. Simple lang talaga ang nakasulat. Pure sine wave power inverter, continuous power, 2,000 watts, 4,000 watts, surge power. So sana magtagal. Ito yung ikakabit natin sa ating 12 volt solar setup. Mostly kasi 12 volt solar setup yung lagi kong ginagawa kasi marami na ngayong mga kagamitan na 12 volts na pwede na nating i-direct sa ating 12 volt setup. Kagaya lamang ng ilaw, kagaya nito 12 volts na to. Ayan. At saka yung chargingan ng cellphone kagaya nito. Bali ang input nito 12 volts. Dito natin i-charge yung ating cellphone. Mayroon din para sa electric fan. Yung 220 volts natin na electric fan, papalitan lang natin ng motor na kagaya nito na 12 volts para pwede na natin i-load sa ating 12 volt system. Mostly ginagawa ko, bumibili ako ng mga sirang electric fan galing sa junk shop. Inaalis ko lang yung motor, pinapalitan ko nito para pwede natin magamit sa solar. Ito yung ginagamit ko na pang solar na electric fan. Wala namang pinagkaiba dun sa 220 volts na motor. Same lang din sila. Standard din kasi yung shafting nito. Kagaya dun sa mga 220 volts na electric fan. Kaya pagka naalis natin yon, ito yung ipapalit natin. Madali lang siya kasi sukat naman talaga ito para doon. Ginawa siya, replace doon para sa 220 volts na motor. Yung magiging option lang natin kung hindi natin maisaksak dun sa ating 12 volt setup, gagamit tayo ng inverter. Ang sa akin lang naman, share ko lang sa inyo, baka may bala kayo bumili ng inverter, so may reference na kayo anong klase na inverter ang bibili nyo. Marami na kasi nagsilabasan ngayon ng mga inverter, iba-ibang klase sa market, kaya medyo mahirap din ang pumili kung alin ang gagamitin natin na mas nababagay sa ating setup. Kaya yung sa akin, kaya gumawa ko ng video, share ko lang naman na ganon yung mga reason o dahilan ko kung bakit na ganitong klase na inverter yung napili ko, samantala na marami naman tayong pagpipilian. Guide ko lang ito sa inyo, pero nasa inyo pa rin ang desisyon kung ano talaga yung magugustuhan nyo na nababagay sa inyong setup. Ang sa akin lang, magkaroon kayo ng idea sa pagpili. Hanggang dito lang tayo. Sana makatulong yung ginawa nating video para sa inyo. Yan yung subject natin ngayon. Yan yung pagkakabitan natin ng ating 12 volt solar setup. Dalawang palapag, Daniel Store. God bless sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi. Bye-bye.